Yung mga treasure, hindi tayo sa loob ng kulungan. Kaya papansin niyo po, wala sila sa ilaw. Smith say, okay sila rito. Kaya nagbawas tayo ng isang ilaw. Ngayon sila oh. Puro nasa sulok. Ngayon nag-bacterial passing po tayo mga treasure. Kasi alam ko, puro microbe na kaya mga katawan. Tuwan-tuwa sila mga treasure oh. Ang sarap. Dapat po hatiin ko muna sana to. Kaso wala na akong gamit para hatiin ng kulungan. Nayaan ko na lang silang maging malaya ng basketball oh. Tuwan-tuwa mga treasure oh. Nakita niyo naman kung gaano kataba oh. Taba nila mga treasure oh. Sana walang predator dito. Ayan, actually bukas pa nga yung kalahati mga treasure oh. Kasi pansin ko parang nainitan sila rito sa lugar eh. Lahat sila sulok oh. Pansinin niyo mga treasure. Bali yung mga lagayan natin, ginamit muna natin yung mga maliit. Dalawa lang muna, bili ko malaki. Ayan. Ayan, kapapalit lang natin ang tubig. Bali, alas 10 na ngayon ang gabi mga treasure. Tingnan natin kung okay ba sila rito, kung komportable ba sila, kung giniginaw. Yun po ang dapat natin gagawin mga treasure. Ang monitor natin sila kung giniginaw, magdidilaw ng ilaw. Kung nainitan, magbigay ng ventilation. Ayan o, bukas po mga treasure o, pero tingnan nyo, wala man lang nasa ilaw. Actually mga treasure, disclaimer lang po ah. Ang gamit ko ngayon, bacterial flashing is Sunrox po mga treasure. Subok ko na po kasi yan Sunrox sa mga alaga kong heritage chicken. Kaya ito rin po ang in-apply ko sa kanila. Actually po wala akong balak gumamit ng synthetic dito. Lahat po sarili kong gawa. Ayan, magpapainom po tayo ng asin, molasses, ano pa available natin pwedeng painom sa kanila, oregano. Yun po ang gagamitin natin dito mga treasure. Organic po ang gagamitin ko sa aking mga 45 days. Then malaman ninyo after 45 days kung anong klaseng manok na nilalagaan ko sa pamagitan ng mga ganong sistema ko na walang synthetic drugs. At next time siguro po maggamit ko na ang pelletizer ko. Gagawa na rin po ako ng sarili kong feeds para sa aking manok. Pero yun po ay para sa ano yun, after 15 days po ha. Hindi natin pwedeng pakialamangan ang tawag dito, ang yung pinaka-start nila ng pagkain. Ang starter feed sila, hindi natin pwedeng pakalaman yun. After 15 days, pwede tayo magpalit ng ibang pagkain, no? Sarap nila mga treasure, oh. Ito ang pagmasda, no? Actually, yan pa yung mga galong ko. Kapapalit ko lang po ng mga tubig. Kung lahat ang kainan nila. Actually, hindi po advisable yan, mga lalagayan ng pagkain na yan. Dapat po yung galon. Kasi nakakahig po nila yan eh. Kaya lang, for the meantime, yan muna po dahil yan po ang gamit natin. Unti-unti lang po ang magpupundar ng gamit sa ating pagpo-poultry. Kasi po, malaki rin po nagastos natin dito mga treasure. Oh. Imagine niyo po. Hindi naman po tayo mayaman. Pero yan, tingnan niyo po. Isang magandang kulungan ng ating nagawa.
Actually po, walang bayad po ang labor na ito. Puro merienda lang po. Yan po si Kapredis Treasure. Walang pera, kaya walang pambayad sa mga manggagawa. Kaya ako lang po ang gumagawa ng mga gamit ko rito sa akin pag-alaga ng mga hayop. Yan, electrical natin, oh. Sana mga treasure, kung may tanong po kayo, huwag kayong pong galang magtanong. Huwag kayong mahiya mga treasure. Sanay po akong mag-alaga ng mga ganito. Kaya lang, binabalik-balikan ko na lang po. Kaya gusto ko rin pong i-share sa inyo ang mga natutunan ko sa buhay ko. Actually po, matanda na rin po si Kapredis Treasure. Hindi na po bata. Larangan na pag-aalaga ng iba't ibang hayop. Lahat na po ng hayop nalagaan ko na mga treasure. Kaya lang alam natin, para tayo. Kaya kailangan balikan natin ang mga nakaraan. Pagmamanukan, pag-iibon. Yan po, malaking alis po yan sa stress. Nakakalibang po talaga ang pag-aalaga ng mga hayop, magtanim ng gulay. Yan. Kaya nga po pinili ko ang tumanirahan dito sa Bulacan. Actually po, tumpako po ako, Maynila. Doon po ako nagkatahig. Pero ngayon, nandito po ako sa Bulacan. Patampako po ako, mga treasure. Tako, Maynila. Iran, Paco, Manila. Yan, katabi ko po ang Concordia College. Kung alam niyo po ang Concordia College, yan po ay sa Paco. Doon po ako nagkatahig. Bago na nirahan dito sa Santa Maria, Bulacan. Manila boy po tayo mga treasure. Pero sanay tayo sa bukid at mag-alaga ng mga hayop. Pagtanim ng gulay. Yan po ang buhay ni Kapredis Treasure. At isa rin po akong OFW mga treasure. 8 years po ako sa Korea. Yan, marami na po tayong talent. Hindi tayo basta-bastang tao mga treasure. Marami na po tayong pinagdaanan. Ito po ang buhay ni Kapredis Treasure na sinishare ko po sa inyo. Kaya mga OFW, mga ka-treasure, panoorin nyo lang po ang video ko para may pulot kayo kung anong magandang mga negosyo. Mahirap po umuwi ng bigo na walang naipupundar na bagay. Kailangan po mahalin natin ang ating pinaghirapan sa mahabang panahon na paninilbihan natin sa ibang mga mamamayan, sa ibang bansa. Actually po, isa rin po akong bigo. Pero okay lang, dahil maligaya naman po ang pamilya ko. Mayayaman na sila. Ako lang po ang mahirap. Kaya po tayo yung nagsusumikap mga treasure. Po, abangan ninyo po ang 4th days na ito kung ano ba ang mangyayari, kung ilang kilo po ba to. Sarili kong pamamaraan ng pag-aalaga ng 45 days. Oh, kita niya mga treasure, wala lahat sila sa ilaw. Wala kang makikita sa tabi ng ilaw, kaya nagbawas tayo sa mobilya. Pagbukas, ganyan pa rin po sila. Magpapalitan lang tayo ng 5 watts. Maging maliwanag lang po itong kulungan para wag lang po pasukin ng mga daga. Hope na sana wala nga pumasok ng daga ngayong gabi. Kasi first time ko lang pong uling gumamit ng kulungan dito.
Tataba nila, mga treasure. Lahat sila, sulok ko. Mga sulok ang pinaghahanap nila para naghihintay sila ng hangin. Samantalang bukas naman po ang ilalim. Mataas po yan, no? Almost 5 feet po ang taas ng ilalim. Talaga sadyang tinaas ko po para hindi nila maamoy ang ammonia. Sakaling tamad tayo maglinis, hindi nila maamoy, malalangap. Open air po yan sa ilalim. So para mga treasure, magtulog na ako at may trabaho pa uli ako bukas. Hanggang sa muli po, paalam!